Hiyaw! Mula sa Davao City, ako si Tutor Mai at ako ang gagabay sa inyong paglalakbay at pagtuklas ng mga bagong kaalaman dito sa TLE6 at welcome dito sa ating Itulay online tutorial. Nandito tayo ngayon sa ating second quarter week 1 kung saan pag-aaralan natin ang importance of planting trees. Ang ating reference ay mula sa Iloilo City, mula sa Region 6. Ano nga ba ang matututunan natin sa ating aralin ngayon? What I need to know. After going through this module, you are expected to discuss the importance of planting trees and propagating trees and fruit-bearing trees and marketing seedlings from the CG code TLE6 AG-0A-1. And in 1.1, explain the benefits derived from planting trees and fruit-bearing trees. 1.2, identify ways in marketing seedlings. Matututunan natin kung saan at kung paano natin ibebenta ang mga seedlings. Ayan. So ngayon, subukan nga natin ang inyong kaalaman. Choose the correct word that fits to the statement. Ayan. Unang katanungan. An erect plant with a single woody stem. Here are the choices. Lumber, tree, wood. Pinibigyan lamang kayo ng 3 segundo para pumili ng tamang sagot. Timer starts now. Ayan, time's up. Ang tamang sagot ay tree. Next question. Major source of fiber in the production of pulp and paper. 3 seconds. Ito nga palang ating mga choices. Lumber, tree, and wood. Timer starts now. Ayun, tapos na. At ang tamang sagot ay wood o kahoy. Next question. It is a processed wood used to construct houses for both man and animals. Here are the choices. Lumber, tree, wood. Timer starts now. At ang tamang sagot ay lumber. Ayan, tuloy natin. One of the valuable products of trees many people are using every day. Here are the choices. Lumber, firewood, rubber. Timer starts now. At ang tamang sagot ay firewood o yung panggatong. Tuloy natin. It is derived from the sap of some trees o yung dagta. Here are the choices. Lumber, firewood, rubber. Timer starts now. Ayan na. At ang tamang sagot ay rubber. Tuloy natin. So pag-aaralan natin ngayon ang importance of planting trees. Gaano nga ba kahalaga ang pagtatanim ng puno? Sa Module 1, malalaman natin ang benefits derived from planting trees and fruit-bearing trees to families and communities. So malalaman natin ang kahalagahan ng pagtatanim ng puno hindi lamang sa ating mga pamilya, kung hindi pati na rin sa ating komunidad. Ayan. So, food like fruits, vegetables, and nuts, which are essential to our health and of great help even in the economy. So, pag meron kayo mga tanim na puno, syempre mamumunga yon. Pwede nyong pagkakitaan yon. Pwede nyong harvestin, tapos ibenta ninyo. And of course, yung katawan ng puno, firewood used as fuel for cooking and heating. Yan, tulad ng nakikita ninyo sa larawan natin. Yan yung mga halimbawa ng panggatong.
So maraming gamit ang puno, 'di ba? Hindi lamang natin makukunan ng mga prutas, pwede rin nating gawing panggatong. Ayan, tuloy natin. Ang iba pang kahalagahan nito ay construction materials that are necessary in the building industry such as lumber, plywood, and board. And for number 4, fiber which are needed to produce pulp and paper. So yung alam naman natin 'di ba na ang papel gawa sa puno. So ginigiling nila 'yan, gagawing pino tapos dadaan sa saktong proseso hanggang makabuo tayo ng papel. And for number 5, chemical products such as resin, rubber, and turpentine that are used as raw materials in the production of varnish, adhesives, tires, and paint thinners. So akalain nyo, di ba, na mula sa puno, makakagawa tayo ng rubber tulad ng mga gulong ng sasakyan, goma, ganyan, adhesives o pandikit, at paint thinners. Tuloy natin. So ano pa ba ang ibang kahalagahan or benefits that can be derived from trees? So trees provide shade and fresh air around the house, along the streets and surroundings, and they are very much needed by people as we experience climate change. Ayan, tulad ng nasa larawan. Ayan, ayan ako, di ba? Nakaupo, nasa ilalim ng puno. So, kasi pagod ako nung panahon na yan. So, naghahanap ako ng lilim. Kaya yan, tingnan nyo, kahalagahan ng isang puno, pwedeng tambayan, di ba? Tuloy natin. Ang iba pang kahalagahan ay trees protect the soil from erosion. Their roots o yung ugat ng puno holds the soil, preventing it from eroding during heavy rains and floods. So alam naman natin 'di ba na ang puno ay nakakapaghawak or they can hold water kung saan na-prevent yung soil erosion o yung pagkaanod ng mga lupa. So tulad nitong sa larawan na ito, tingnan nyo, yung lugar na walang mga puno, 'di ba, green pa siya, tingnan nyo. So ibig sabihin, sakto yung lupa. Kumbaga, merong mga ugat na humahawak doon sa lupa. Kung titingnan naman ninyo, yung mga bahagi ng larawan na ito na walang, tawag dito, walang tanim o walang puno, tingnan nyo, 'di ba, halos parang naanod ng tubig yung lupa. Ayan. So, tingnan nyo, kung merong tanim na puno itong nasa larawan, yun pala. Kung merong tanim na puno itong nasa larawan, of course, walang soil erosion. Maiiwasan din syempre ang pagbaha. Tuloy natin. Ang iba pang kahalagahan ay they help maintain high quality water supply. The roots of plants and trees help strain the dirt and cleanse the water as it passes through. So pwede rin pala na kumbaga nasasala ng mga ugat ng puno yung tubig. Ayan, tingnan nyo yung kuha kong larawan. So itong pond na to, man-made pond na yan, pinapalibutan ng tanim. So, ma-assure natin na malinis ang tubig dito kasi nga, yung mga ugat na mula sa puno nito, sinasala niya yung tubig. Ayan, tuloy natin. Ang iba pang kahalagahan ay the root system of the tree, yung ugat promotes soil stability o yung pagiging steady ng lupa. This means that the soil held by the roots remain there and do not erode. So, naiiwasan ang soil erosion. Tingnan nga natin na larawang ito. Ayan. Tulad ng nasa larawan, makikita nyo yung bahagi na walang puno, posible na maagos yung lupa nito. At yung bahagi naman na may mga tanim, kung makikita ninyo, steady yung lupa. Maiiwasan yung soil erosion. Ayan, tuloy natin. So, trees serves as valuable wildlife habitats. Wild animals live in places with many trees like that of the forest. So, alam naman natin na yung kagubatan natin maraming puno. Maraming mga wild animals doon. So, itong larawan na ito, kuha ko yan sa Surigao dati. Alam nyo ba na yung lugar na yan, may mga wild monkeys pa dyan? May merong mga unggoy pa diyan na yun nga lang hindi mo pwedeng lapitan kasi nga
ano sila, wild sila. So, posible nakagatin ka nila. Pero diyan mo makikita na yung isang lugar na kung saan hindi pa ginagalaw ng mga tao, napre-preserve yung kagandahan nito, napapangalagaan kumbaga. Ayan. So, napakahalaga talaga na meron talaga tayong isang lugar na kung saan mayaman pa ito sa mga puno o yung mayaman nating kagubatan kung saan napapangalagaan pa natin ang ating wild animals. Ayan. Tuloy natin. Trees serve as windbreakers during typhoons and storms, thus reducing damages of houses, buildings, and agricultural crops. Ayan. So, alam natin na tulad nitong nasa larawan, nakuha ko. That is way back 2012 during Typhoon Pablo. So, kung wala yung mga punong yan, naku, napakalaking damage na dinulot ng bagyo. Pero dahil nga sa may mga puno pa dyan, hindi masyadong napuruhan yung lugar. Pero makikita nyo naman yung damage na dinulot ng bagyo, di ba? So at least yung ibang mga lugar dyan, hindi naman napuruhan. Pero tingnan nyo naman ang kahalagahan ng mga puno, di ba? Ayan. So instead na yung ilog dyan, tuluyang lumaki at magkaroon ng soil erosion, napigilan siya dahil yung lugar na yan, bago pa dumating yung bagyo, punong-puno sa mga tanim. At kumbaga mayaman pa sa mga puno yung lugar na yan. Tuloy natin. Other benefits also is they help reduce pollution in congested urban areas. Remember that trees take in carbon dioxide emitted from vehicles and factories. The more trees present, the less amount of carbon dioxide is in the air. So alam naman natin na ang mga tanim o mga puno ay naglalabas ng carbon dioxide, naglalabas ng oxygen. At yung mga yung mga vehicles naglalabas sila ng carbon dioxide. So inaabsorb ng tanim yun, yung mga ganun na impurities. Tapos, pinapalitan ng oxygen ng mga tanim. So, yung nalalanghap natin, fresh air na. Tingnan to na larawan na ito. So, kuha ito dito sa Davao City. So, makikita nyo dito sa Center Island, ayan, makikita nyo sa Center Island na merong mga tanim na puno, di ba? May mga halaman. Kasi nga, yung mga halaman na yan, makakatulong yan para i-purify yung hangin. Tuloy natin. Ayan, binilugan ko para makita ninyo. So, ano pa ba ang ibang kahalagahan? Trees contribute to the beautiful landscape in the city and countryside. A land with plenty of trees, grasses, and flowers of different colors gives refreshing sight. So makikita ninyo, 'di ba, pag ang isang picture o yung isang lugar mayaman sa halaman, may mga puno, napakasarap tingnan, napaka-refreshing sa mata natin. Tulad ng lugar na yan. Ayan, tuloy natin. Trees prevent rivers and lakes sedimentation by preventing soil erosion. With the presence of plant roots, the land is not exposed to direct rainfall that cause soil runoff towards bodies of water. So, yung larawan na yan, kuha ko yan doon sa Davao de Oro, way back 2013, yung Pablo na typhoon. So kung titingnan nyo, yung likod kasi niyan is ilog. So naiwasan yung paglaki ng ilog o yung pagkakaroon ng soil erosion sa tabi ng ilog dahil puno sa mga puno. Ayan, maraming puno kumbaga dun sa gilid ng ilog. Pero makikita ninyo ang damages. Pero kung walang mga halaman yan, walang mga tanim, sigurado napakalaki talaga ng damage o pinsala ang naidulot ng bagyo. Ayan. So, ngayon natutunan natin ang kahalagahan ng mga puno o mga tanim, aalamin naman natin ang marketing of seedling. Ano nga ba yung seedling? Matututunan natin yan. So, marketing of seedling is one of the most vital components of seedling technology. It includes, ito mga kasama, production o yung pagpaparami, processing, storage,
kung paano natin i-imbak yung mga seedling. Quality control of seedlings. So, dapat yung ibebenta natin mga seedling, maganda yung quality para syempre maganda yung tubo ng puno tapos maibebenta din natin sa magandang presyo. Ayan, tuloy natin. So, aalamin na natin ngayon ang importance of marketing seedlings. Paano nga ba natin maibebenta ang mga seedlings? 1. To secure the variety of seedling. Dapat alam natin kung ano ang variety ng seedling na ating ibebenta. Kung ito ba ay isang ornamental plant na seedling o yung fruit-bearing seedling, yung namumunga. Ayan. So, dapat alam natin yan kung ano yung klase ng seedling na ibebenta natin. And of course, to preserve the quality of seedling, dapat meron kayong saktong lugar o yung tinatawag nating nursery kung saan ilalagay ninyo doon ang mga seedling. Number 3 is to increase the number of plant species. So, dapat meron kayong iba't ibang species ng tanim para may pagpipilian yung kliyente ninyo o yung customer ninyo. And number 4, to ensure the physical condition of seedling. So, dapat chinecheck din natin yung physical condition o yung anyo, aspeto o kalagayan ng isang seedling. Kung ito ay pwede pa bang maibenta, mataba pa ba yung tanim na ibebenta natin o baka mamaya nakalimutan diligan, payatot na yung mga tanim natin. So, dapat sinisigurado natin yung mga ganyang aspeto. And for number 5, to serve as income generating in the part of seedling growers. So dito sa amin, marami kasi yung mga yan ang ginagawang kabuhayan, yung pagsisidling, lalo na dito sa Davao City, kilala ang aming lugar sa pagproduce ng mga tsokolate. So, isa sa mga sinisidling dito ay ang kakao. So, yun, marami silang, may iba't ibang variety rin ng kakao. Yun din yung mga sinisidling nila, ipinupunla, kumbaga. Tapos, ibinebenta nila doon sa mga farmers ng kakao, yun ang napapagkakitaan nila. Meron din dito sa amin yung PCA o yung Philippine Coconut Authority. Meron din silang seedling ng iba't ibang uri o species ng mga coconut. Yun. Tuloy natin. And for number 6, to increase the production of trees and fruit-bearing trees. Ayan. So, mahalaga yung pagkakaroon natin ng knowledge o kaalaman dito sa marketing of seedlings kasi pwede natin itong gawing pangkabuhayan. At isa pa, meron tayong option kung anong uri nga ba ang ibebenta nating seedlings. Tulad ng nasabi ko, pwedeng ornamental o yung hindi namumunga ng mga puno, pwede rin yung namumunga o yung fruit-bearing trees. Pero para sa akin, mas gusto ko yung namumunga kasi meron ka ng pipitasin, may makakain ka pa, pwede mo pa ibenta, di ba? Tuloy natin. Yan ang halimbawa ng pagsisidling. Yan, some ways of selling seedlings to the market ay tulad ng nasa larawan. Seedlings in nurseries are usually sold in earthenware or plastic bags, tulad ng nakikita ninyo dyan. The bigger seedlings are sold in big metal containers like drums. So, hindi na ako nakakuha ng ganong pictures. Meron talaga silang ginagawa na yung malalaking drum na talaga yung pinaglalagyan ng tanim. Especially pag yung medyo fully grown na yung tanim, mga tipong ganun. So, hindi na kasi syempre pwede ilagay sa seedling bag. Yung mga, tulad ng mga nilalagay sa landscape sa malls, sa mga condominiums, o yung sa mga pasyalan, di ba malalaki na yung tanim dyan? So, ganun ang ginagawa nila. Nasa drum na yung mga tanim. Ganun. Tuloy natin. So, some ways of selling seedlings to the market ay tulad nito. Seedlings are grouped according to kind and according to size. So kung makikita nyo dyan sa video na yan, nakaayaw mga tanim. So merong maliliit na tanim, meron ding malalaking tanim. This arrangement makes it easy to price the products. Hence, the prices are dependent on the size, health condition, and variety of seedlings. Ganun pala yun. Ang tanim, nagdedepende din yan sa laki at pagiging malusog ng isang tanim. Siyempre, pag malaki yung tanim,
mas malaki ang benta ninyo. Kumbaga, mas mataas ang presyo. Pag mas maliit, mas mura. Ganon. Pag healthy yung tanim, syempre maganda din yung presyo. Kung payatot, ang tanong doon, may bibili pa ba? Di natin alam. So, yun. So, dapat inaalam natin ang kondisyon ng tanim. Tuloy natin. So, some ways of selling seedlings to the market, ito yung mga paraan. For number 3, seedlings in the nursery are sold in retail or wholesale basis. Some customers go to the nursery to pick their choice of seedlings. So, sa mga nursery, marami kang pagpipilian talaga. Pwede yung maliliit, ikaw na magpapalaki. Pwede din yung medyo fully grown na ng mga tanim. So, ang pagbili mo ng seedling, pwede yung tingi-tingi lang. Bawa, gusto ko ng isang variety ng durian, tsaka isang variety ng rambutan, o 2 seedling, pwedeng ganun. Pwede rin wholesale, lalo na pag may farm ka, malaki yung farm mo, gusto mong taniman ng iba't ibang fruit-bearing trees, pwede kang bumili ng maramihan. Yun ang tinatawag nating wholesale. And let's continue. So, sa ating aralin, natutunan natin na blank are valuable to the family and the community for the products they give. Ano kaya ang sagot? Planting trees. Ayan. So, ang pagtatanim ng puno ay mahalaga hindi lamang sa pamilya, pati na rin sa komunidad dahil sa produkto na kanilang ibinibigay. And for the next statement, give at least 3 products of trees which every individual is benefited from. Ano kayo mga 3 produkto ng puno? So, meron tayong lumber, yung ginagamit sa pagpapatayo ng bahay, yan yun, lumber. And meron din tayong firewood, tulad nung pinakita kong unang larawan sa inyo, yung panggatong. At meron din tayong rubber. Yung rubber kasi, ang ginagawa nila doon, puno. Susugatan nila yung balat. Susugatan nilang ganun. Tapos, pag sinugatan nila yung balat ng puno, maglalagay sila ng bao, ng niyog, yung coconut shell. So, doon tutulo yung dagta ng puno. So, pag tumulo na yung dagta doon, maiipon na yon. So, pag naipon na yon, yun ang binebenta nila. Pero yun nga lang, sa pagtatanim ng rubber, dapat malaki din yung area mo, malaki yung lugar na pagtataniman mo para sakto din yung income. Ayan. At ano pa bang iba nating natutunan? Blank are products of trees that are used as raw materials in production of varnish, adhesives, tires, and paint thinners. Ano-ano nga ba yun? So, meron tayong resin, rubber, and turpentine. So, ito sila, para silang chemical, hindi sila parang, but ito yung mga chemical na makukuha natin sa puno, na kung saan ginagamit natin para makagawa ng varnish, adhesives o yung glue, gulong at paint thinners. O yung pampanipis ng pintura para mas maganda siya i-paint. Ganon. And ang isa pang statement, blank is one of the most vital components of seedling technology and serves as source of additional income and livelihood for Filipino families. Ano nga ba yon? So, seedling marketing. So, marami dito sa probinsya na yun ang ginagawa nilang pangkabuhayan. Nagsisidling sila. Actually, hindi lang puno ang sinisidling. Pwede rin yung mga tanim, yung mga ornamental plants. Ayan, pwede rin yan isidling. Mga gulay, pwede rin yan isidling. So, kung kayo bilang mag-aaral, di ba? Magluluto si mama ninyo, meron siyang sibuyas, kamatis, bawang. Pwede ninyong itanim yan sa inyong mga bakuran. At pwede nyo rin yang paramihin. Matututunan natin yan sa ating mga susunod na aralin. Di ba? Exciting? Nasa bahay lang kayo, pero pwede kayong kumita sa pamamaraan ng pagtatanim. Di ba? Nakatulong ka na sa kapaligiran natin, nag-enjoy pa kayo. Ayan. So, seedlings in nurseries are usually sold in blank or plastic bags, and it can be done through retail or blank basis. Kasasabi ko lang kanina, di ba?
nakita ninyo sa larawan, ano ba yung pinaglagyan ng tanim? Yung kulay itim na plastic bag? Ano nga bang tawag doon? Yun ang tinatawag na earthenware or plastic bags, yung pinaglalagyan ng seedlings. At ano pa ba yung isang paraan sa pagbili ng seedling? Pwede yung retail o yung sinasabi kong patingi-tingi. At pwede rin yung tinatawag nating maramihan. Kung meron kayong malaki at bonggang farm, gusto nyo taniman ng marami? Anong paraan ang pagbili nyo ng seedling? Yun ang tinatawag nating wholesale. Ayan. So, aalamin na natin ngayon ang inyong kaalaman, ha? Susubukan ko kung talagang nakinig ba kayo sa ating aralin. Choose the letter of the correct answer. Pipili kayo ng tamang sagot. Ayan. Handa na ba kayo? Siguradong handa na kayo. Di ba? Exciting ito. Ready na? Ayan. For question number 1. A substance in the air that is given off by trees and is beneficial to human beings. Here are the choices. A. Carbon dioxide. B. Carbon monoxide. C. Erosion. D. Oxygen. Again, 3 segundo lang ang binibigay ko. Timer starts now. Ayun! Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay titik D. So, ang mga puno ay nagbibigay sa atin ng oxygen. For question number 2. Kim wanted to gain more profit in selling his seedlings from his nursery by piece. So, gusto niya kumita na malaki, kaya by piraso lang yung pagbebenta ng kanyang seedlings. What method of marketing seedlings Kim used? Ano kaya ang paraan ng pagbebenta ang ginawa ni Kim? Here are the choices. A. Cooperatives. B. Middleman. C. Retail. D. Wholesale. 3 seconds starts now. Ano kayang tamang sagot? Uy, time's up! Ang tamang sagot ay retail o yung pagbebenta ng tingi-tingi. Tuloy natin for question number 3. This is one of the products of trees made from fiber and harvested from wood pulp o yung mula sa sapal ng puno. Here are the choices. A. Paper. B. Rubber. C. Serpentine. D. Wood. 3 seconds. Go! At ang tamang sagot ay titik A. Papel. Papel, tissue, yun. Yun ang mga produkto na mula sa puno or mula sa sapal ng puno o wood pulp. Tuloy natin. Question number 4 na tayo. Processed wood from planted trees that is used to construct houses for man and animals. So yung ginagaano kayong bahagi ng tanim ang ginagamit natin para makagawa ng bahay ng tao at bahay ng hayop. Here are the choices. A. Lumber. B. Paper. C. Pulp o yung sapal ng puno. At D. Rubber. 3 seconds. Go! Ayun, time's up. At ang tamang sagot ay lumber. Ayan, o yung mga katawan ng puno. So, kinakat nila yun ng naayon para sa paggawa ng bahay. Question number 5 na tayo. Blank are erect plants with single woody stem and it plays a very important role in our ecological balance. Here are the choices. A. Flower. B. Shrub. C. Tree. D. Vine. Ayan. Timer starts now. Ano kayang tamang sagot? Ayun. Ang tamang sagot ay tree o puno. Hindi number 3, but tree. Diba? Puno siya. Tuloy natin. Number 6.
The following are benefits in planting trees and fruit-bearing trees, except one, maliban sa isa. A. They serve as valuable wildlife habitat. B. Trees cause erosion. D. They prevent lakes and river sedimentation. And D. They provide shade and fresh air around the house and along the streets and surroundings. Timer starts now. Ano kayang tamang sagot? Ayun, tumunog na ang ating alarm at ang tamang sagot ay titik B. Ayan. Titik B lang ang naiiba. Kasi trees can cause soil erosion. Eh di ba, mali naman yun. For number 7, the root system of the trees holds water in the soil that prevents blank. Ano kaya yun? A. Carbon dioxide. B. Noise pollution. C. Soil erosion. D. Strong winds. 3 seconds. Ano kaya ang tamang sagot dito? Alamin nga natin. Ang tamang sagot ay titik C. Soil erosion. So, naiiwasan ang pagkaanod ng lupa kung ang isang lugar ay pinaliligiran ng mga puno kasi hinahawakan ng ugat ng puno yung mga lupa. Nagiging steady siya. And for our last question, number 8. Trees are valuable to people and community. Mahalaga, 'di ba? Mahalaga ang puno, hindi lamang sa atin mga tao, pati na rin sa ating komunidad. Which of the following is not a product from trees? Ano kaya ditong hindi produkto na mula sa puno? A. Food like fruits, vegetables, and nuts. B. Fiber to produce pulp and paper. C. Wood used as fuel for cooking and heating. And D. Chemical products such as pesticide and insecticide. 3 seconds. Alam niyo na ba ang tamang sagot? Tama kayo. At ang tamang sagot ay titik D. Ayan. So sa ating mga mag-aaral, maraming salamat sa pagtutok dito sa ating Itulay online tutorial. So, kita-kits muli sa ating mga susunod na aralin. At muli, ako si Tutor Mai. Laging tandaan na angat ang batang Pilipinong tumutulong at gumagalang sa magulang. Hanggang sa muli, paalam!